Just in, Vice President Sara Duterte has filed her counter affidavit before the Office of the Ombudsman to answer allegations that she misused the confidential funds of the Office of the Vice President as well as DepEd, which she headed from 2022 until her resignation in July of 2024. Okay, so ayan, ABS-CBN News. Ito, nakakatawa kasi naguguluhan si Spokes Princess Abante. Hindi daw sila nag-file ng kaso sa ombudsman against kay VP Sara. Kaya nag-react si Ombudsman Martires na bakit nyo kami pinadala ng copy ng committee report kung hindi kayo nag-file. Ano yan? Scratch paper? So, inaksyonan kaagad ng ombudsman yung committee report na walang ka-attach na mga ebidensya. Just plain report, committee report. Ngayon, nababahala sina Attorney Laila de Lima, even itong si Congressman Joel Chua na bakit daw masyadong mabilis ang pag-aksyon. Hinala lang naman ito na baka daw biglang i-dismiss ng ombudsman yung pinel na kaso bago mag-retire ang ombudsman. Kasi ang statement ng ombudsman noon, I think committee hearing din ata sa Kamara. Sabi ni Ombudsman Martires, kung hahanapan nyo ng resibo ang confidential funds, hindi na yan confidential funds. So, nung una, sabi niya, wala namang kasong nakikita namin dyan dahil confidential funds. Ngayon, I don't know kung baka sinadya ba nila o ano. Napadalhan nila ng kopya ang ombudsman at ito na, iniimbestigahan na. Mabilis namang nag-submit ng counter affidavit si VP Sara. Diyan ako believe sa ating Vice Presidente, hindi siya takot eh. Kahit kaliwat kanan ng kaso, wala. Hinaharap niya lahat. O ito. Inattach dito yung ano. Basahin ko lang. Republic of the Philippines, Office of the Prosecutor, House of... So yan. Daming kinasuhan. Medyo malilit. Counter affidavit. I, Sara Zimmerman Duterte, Filipino of legal age. I am the incumbent. So, hindi kompleto itong pinatats. Anyway, malalaman na lang natin later on ano ang, baka kagaya ng ano, ito, opinion ko lang baka kagaya nung yung reply nila sa impeachment complaint na pinapabasura dahil scratch of paper lang daw yung impeachment complaint laban kay VP Sara. So, ito naman, inamin ni Congressman Joel Chua na ang naipadala nilang papeles sa Office of the Ombudsman ay walang mga ebidensya. So, paano yan? Walang ebidensya. Baka madidismiss. Yan ang kinakatakot ni Attorney Laila de Lima o Congressman-elect de Lima. Baka daw madismiss. So, pag dinismiss ng... Kasi halos parehas yan eh. Yung ikinaso nila sa impeachment complaint, parehas lang dito. Kung dinismiss ng ombudsman, o ano pang katuturan yung impeachment complaint nila, madidismiss din. Kaya kinakabahan talaga sila itong mabilis na aksyon ng ombudsman. Okay, kailan mag-retire ang ombudsman? Yan ang kinakatakot nila. Baka bago mag-retire ang ombudsman, dismiss ng kaso. August, I don't know what date sa August. So, pwede pa.
May isang buwan pa mahigit bago mag-retire si Ombudsman Martires. So, ano ang kasabihan? Ang gaba dili magsaba. I'm sure, kahit hindi ko pa nakita itong counter affidavit ni BP Sara, I'm sure ang nakalagay dyan is they're asking the Ombudsman to dismiss the case for lack of evidence. Katulad ng impeachment complaint. So, bloodbath? Wala na, hindi na tayo nagsabi na si BP Sara, nagpaliwanag na siya na siya personally gusto niya ng bloodbath. Kaya ang mga lawyers niya, ang kanilang recommendation is ipa-dismiss na kaagad ang kaso. So sabi naman ni BP Sara, ayoko naman magsayang ng pera. At saka totoo yun. Kung ilang buwan yung tuloy ang bloodbath, hindi nila ipapadismiss kagad. Presentation of evidence. So, mga ilang buwan yan. Sayang ang pera ng taong bayan. Dahil ginagastusan natin yan. Katulad ng impeachment ni CG Corona. Ilang buwan yun. Kinonvict nila ang kawawang Chief Justice. Later on, napatunayan, wala siyang kasalanan. Dahil cleared siya sa Sandigan Bayan. So, dito talaga makikita natin ang impeachment process sa Pilipinas is sometimes it's a joke. Hindi nakabase sa ebidensya kundi yung political inclination ng mga senator judges. Kaya umiiyak na kung ano-ano na lang nirarason ng mga anti-Sara Duterte na mag-inhibit kayo dyan, masyado kayong dikit. Sila, meron ding mga anti-Sara na mga senators, hindi man nila pinapa-inhibit. Di ba? Anyway, good luck. Ombudsman Martires, sana gawin nyo yung trabaho nyo ng katulad ng dati. And then, happy retirement in advance sa ating magiting kapuri-puri na Ombudsman Martires. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang taga-ano, yero.